bilang bahagi ng pakete ng K-239 Chunmoo Multiple Launch Rocket System, MLRS. Ipinakilala ng kumpanyang pandepensa ng Timog Korea na Hanwha Aerospace ang kanilang bagong konsepto sa pagtatanggol ng baybayin, ang CTMASBM, Coastal Tactical Missile, Anti-Ship Ballistic Missile, bilang isang angkop na solusyon para sa mga bansang kapuluan gaya ng Pilipinas. Ang missile na ito, na kasalukuyang nasa yugto pa ng pagdevelop, ay idinisenyo upang tamaan ang mga gumagalaw na target sa dagat hanggang 160 kilometro ang layo at may integrated seeker na nagbibigay daan dito upang mas epektibong subaybayan at wasakin ang mga barkong pandigma. Isinama ng Hanwha ang CTM-ASBM sa K-239 na Chunmoo launcher, isang subok at lubos na mobile na sistema na kayang magpalipad ng iba't ibang uri ng rocket at tactical ballistic missile. Ang pagdaragdag ng anti-ship ballistic missile na opsyon ay nagpapakita ng layunin ng Timog Korea na palawakin ang kakayahan ng sistema at gawing mas kaakit-akit ito sa mga bansang naghahanap ng mas matatag na depensa sa baybayin. Para sa Pilipinas, dumating ang alok na ito sa tamang panahon, kasabay ng lumalakas na pagtutok ng Manila sa pagpapalakas ng depensang maritima, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Paulit-ulit nang binigyang diin ng Department of National Defense, DND, ang kahalagahan ng pagpapaigting ng kakayahang pangdepensa sa baybayin upang matiyak na ang mga banyagang barkong papasok sa teritoryo ay may makakaharap na epektibong panangga sa oras ng kaguluhan. Ang mga sistemang tulad ng BrahMos, Supersonic Anti-Ship Missile, na ginagamit na ng Philippine Marine Corps ay nagsisilbing gulugod ng kasalukuyang puwersa sa coastal defense. Gayunpaman, patuloy pa rin ang paghahanap ng bansa ng mga karagdagang sistema na makapagbibigay ng mas mahabang saklaw, mas mataas na mobility at mas malakas na deterrence. Kung tuluyang mapapaunlad at mapatutunayan ang kakayahan ng CTM-ASBM, maari itong magbigay sa Pilipinas ng karagdagang antas ng kakayahang anti-access na makadadagdag sa lakas ng BrahMos at magpapatatag pa ng depensa sa malawak na karagatan ng bansa. Dahil ito ay inilulunsad mula sa mobile launchers, madali itong mailipat sa iba't ibang bahagi ng baybayin na nagpapahirap sa kaaway na matukoy at targetin ito habang nagbibigay ng kakayahang tumugon sa iba't ibang posisyon ng kapuluan. Gayunman, may malaking hamon sa kasalukuyang kalagayan ng misil. Ayon sa mga patakaran ng revised AFP Modernization Program, ang anumang pangunahing armas na bibilhin ng militar ay dapat na ginagamit na ng bansang pinagmulan nito o ng hindi bababa sa dalawang ibang bansa bago ito maging kwalipikado para sa procurement. Dahil ang CTM-ASBM ay nasa yugto pa lamang ng pagdevelop, hindi pa ito pumapasa sa naturang pamantayan. Ibig sabihin, kahit nakaakit-akit sa teknolohiya, hindi pa ito pasok sa mga kinakailangan ng programa para sa mga napatunayan at handang gamitin na sistema. Sa kabila ng limitasyong ito, nananatiling malakas ang posisyon ng K-239 at 39 Chunmoo sa kompetisyon para sa MLRS project ng Philippine Army. Ang Chunmoo ay kasalukuyang sinusuri bilang posibleng alternatibo sa M142 HIMARS mula sa Estados Unidos na ginagamit na ng ilang kaalyadong bansa sa rehiyon. Parehong layunin ng dalawang sistema na punan ng pangmatagalang pangangailangan ng Philippine Army para sa isang modernong, mobile at tumpak na rocket artillery platform na kayang tumama sa mga target sa malalayong distansya. Para sa Pilipinas, ang posibleng pakikipagtulungan sa Hanwha Aerospace ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa joint development, local assembly, at transfer of technology na naaayon sa layunin ng bansa
napaunlarin ang sariling industriya ng depensa. Kapag matagumpay na napatunayan ng Hanwha ang kakayahan ng CTMASBM sa aktwal na operasyon, maaari itong maging mahalagang bahagi ng depensa sa baybayin ng bansa, isang sistemang nag-aalok ng balanse sa pagitan ng deterrence, mobility at cost efficiency. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita ng pagpapakilala ng mga sistemang tulad ng CTMOSBM ang patuloy na pagbabago ng estratehiya ng Pilipinas tungo sa multi-layered defense na pinagsasama ang mga kakayahang panlupa at pandagat. Bilang isang bansang binubuo ng mahigit 7,000 isla, kailangan ng Pilipinas ng mga sistemang flexible, mobile at kayang tumugon sa maraming panig ng sabay-sabay. Habang patuloy na nagiging masalimuot ang sitwasyong pangseguridad sa Indo-Pacific, ang mga opsyon tulad ng CTMASBM ay maaaring maging mahalagang sandata ng Pilipinas sa pagpapalakas ng deterrence at sa pagpapanatili ng kalayaan at seguridad ng bansa sa mga darating na taon.